Maayos na raw ang kondisyon ngayon ni Janet Lim Napoles matapos di manong magkaalta presyon. Hindi naman pinahintulutan ng Special Action Force ang hiling ni Napoles na makasama ang kanyang yaya sa kulungan. Labag daw kasi ito sa alituntunin ng Bureau of Jail Management and Penology. Live mula sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna, may report si JP Soriano. JP? Jessica, simula nang ilabas yung health bulletin ni Janet Lim Napoles kaninang alas 6 ng umaga ng PNP na nagsasabing okay na siya, hindi na muli nang lalabas ang panibagong health bulletin ng PNP tungkol kay Napoles. As a matter of fact, may I request this? Because there is no way that we can communicate with the head of the SAF. No? We have to be assured that that girl who is her personal caregiver should be allowed inside. Ang hiling kagabi ni Atty. Lorna Kapunan para sa kliyente niyang si Janet Lim Napoles, payagan ng kanyang yaya sa loob ng kulungan. Pero ayon sa Special Action Force ng PNP, hindi nila ito maaring pagbigyan. Paglabag daw kasi ito sa BJMP rules. Bukod pa rito, hindi rin daw nila hahayaang magkaroon ng hospital arrest kahit panauna ng sinabi ng kampo ni Napoles na hindi nila ito hihilingin. Sa unang 3 araw ni Napoles sa Fort Santo Domingo, tumaas ang kanyang blood pressure at blood sugar. Pero ngayong ika-4 na araw na niya, maayos na raw ang kanyang kondisyon. Muling ginit ng PNP sapat ang kakayanan ng doktor at nurses mula sa kampo ng Special Action Force para tugunan ang mga medikal na pangangailangan ni Napoles. Nakakulong ngayon si Napoles dahil sa kasong serious illegal detention na inihain ng kanyang pinsan at whistleblower sa pork barrel scam na si Benhur Luy. Posible pang madagdagan ang kanyang kaso kapag naihain na ng Department of Justice ang kasong pandarambong o plunder. Yun nga lang ayon mismo kay Justice Secretary Laila De Lima, hindi pa raw maihahain ang kaso ngayong linggo. Mukhang malabo na this week namin ma-file because nga lalo na ngayon na nagkakaproblema kami ngayon na si Director Noni ay nag-offer na ng resignation. So magkakaroon ng konting delay. Abril pa nang sinimula ng investigasyon sa pork barrel scam pero wala pa rin nakakasuhan hanggang ngayon. Paglilinaw ng DOJ. Hindi naman pwedeng puro lang sworn statements. Kailangan the documents should support the theory of the charges. Lalo na dun sa first batch. Pinabulaanan din ni De Lima na may mga testigong bumabawi ng kanilang testimonya laban kay Napoles. Oras daw na handa na nila ang kaso, diretso na nilang isasampa ito sa ombudsman at hindi na idadaan pa sa Pangulo. Samantala kanina, sumumpa naman ng counter-affidavit si Benhur Luy. Kaugnay yan ang kasong perjury na isinampa ni Napoles laban sa kanya at 5 iba pa. Nakasuot si Luy ng bulletproof vest at bantay sarado siya ng mga tauhan ng DOJ Witness Protection Program. Jessica, ayon naman sa PNP, ngayong araw ay tumanggap ng 5 bisita si Napoles at kabilang narito ang kanyang asawa, 2 anak at 2 abogado. Pasado alas 2 ng hapon, Jessica, namataan natin yung ilang sasakyang pumasok sa kampo. Hindi lang tayo sure, Jessica, kung sino dyan yung abogado at mga kaanak, pero nakita natin na tila may mga gamit na ibinababa na tila mga lalagyan o container ng pagkain at tubig kasi pwede magdala ng pagkain yung mga kaanak nila para kay Mrs. Napoles. Ayon sa PNP, ang mga protocol para sa mga emergency cases para kay Janet Lim Napoles, kung sakaling magkaroon ng isang medical emergency kay Mrs. Napoles, kailangan muna ng clearance mula sa doktor on duty bago isugod o ilipat sa isang ospital. Ano man daw iba pang rason maliban nga lang dyan sa isang medical emergency situation ay kakailanganin muna ng court order bago mailipat si Mrs. Napoles. Jessica? Okay, JP, yung video na pinakita mo kanina, parang tinapay ba yon? Parang ang dami Ano yun, pakakainin nila pati yung mga bantay ba? Ganun ba yon? Alam mo, Jessica, sinubukan nating alamin talaga kung ano yung laman ng mga yon. Actually, medyo na-confirm na natin sa ilang sources na mukhang pagkain nga talaga yung nadala ng mga yan, ng kanyang mga bisita. Hindi lang tayo sure kung gaano karami at kung i-share ba ito sa mga security dito. Pero alam mo, isa sa mga nabalitaan natin mula sa mga matagal nang nagbabantay rito na security ay yung mga dati daw nakakulong dito, tradisyon na talagang pag may nagdadala ng pagkain, sinishare yan sa mga nagbabantay sa kanila, Jessica. Kasi puro high profile yung mga nakulong na dyan, di ba? Si dating Pangulong Erap Estrada, si Gringo Onasan, si Jinggoy, pati si Chairman Nurmiswari ng MILF. Mag-isa lang kasi Tama, si Napoles. Jessica. Mag-isa lang siyang nakakulong, pero nakakapagtaka kasi na puro tray ng pagkain yung ipinapasok.
Well, ang sinasabi ng PNP, ng SAF, talagang wala talagang pwedeng manatili nakasama o manatili with her nakasama dito sa loob ng kanyang detention facility, maliban na lamang doon sa dalawang babaeng tiga SAF na nagbabantay 24 oras kay Napoles. Yan daw ay kumbaga sinusunod lang daw ng PNP SAF ang mga BJ/MP rules at talagang no exception daw to the rule. Yan ang sinasabi ng PNP sa atin, Jessica. Okay, JP, ang inaantay na lang ngayon kung ano ang magiging schedule, no? I suppose the cue will come from the court, no? Kailan magsisimula yung court hearing, saan gagawin yung court hearing, kung dyan nga ba o dadalhin pa rin sa Makati si Napoles, etc. Any word on those? Okay, Jessica, dito sa ating kinalalagan at sa Fort Santo Domingo, ang nabanggit sa atin ng SAF, ng PNP, sila naman daw ay susunod lang sa anumang instruction. Kung si Mrs. Napoles ba ay dito gagawin ang kanyang court hearing, kasi nga naiulat na rin natin dito sa State of the Nation na meron ng courtroom na in-establish dito sa loob ng Fort Santo Domingo. However, ito raw ay hindi pa naayos ngayon dahil naging imbakan na raw ito. Pero kung ano man yung maging instruction, kung si Napoles ay ililipat o mananatili rito, yan naman daw ay isusunod ng SAF at ng PNP. Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, JP Soriano.